Tayo po'y magpapatuloy sa ating sinimulang series sa Book of Nehemiah. At pinamagatan po natin itong series na ito na From Ruins to Reformation. At tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na po ng ating pangangaral. At tayo po ngayon ay nasa Nehemiah chapter 3, verses 1 to 32. Inanyayahan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia para basahin po ang ating pagbabatayan ng pangangaral ngayong hapon na ito. Nehemiah chapter 3, babasahin po natin ang mga talata 1 hanggang 32. Nehemias, Kabanata 3, talata 1. Kung narin na po kayo po'y sumunod sa aking pagbasa. Nang magkagayoy, si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito ay kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyon. Kanilang itinalaga ito hanggang sa tore ng Sandaan at hanggang sa tore ng Hananel. Kasunod niya ay nagtayo ang mga lalaki ng Jericho at kasunod nila ay nagtayo si Zakur na anak ni Imri. Ang pintuan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Senaa. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang. Kasunod nila ay nagkumpuni si Meremot na anak ni Urias, na anak ni Hakoz. At kasunod nila ay nagkumpuni si Mesulam na anak ni Berekyas, na anak ni Mezezabel. At kasunod nila ay nagkumpuni si Zadok na anak ni Baana. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga Tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga maharlika ang kanilang mga lieg sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Ang matandang pintuan ay kinumpuni ni Joaida na anak ni Paseya at ni Mesulam na anak ni Besodias. Kanilang inilapat ang mga biga nito at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang niyon. Kasunod nila ay nagkumpuni si Melatias na Gibeonita, Hadon na Meronotita at ang mga lalaking taga-Gibeon na taga-Mispa na nasa ilalim ng pamamahala ng gobernador ng lalawigan sa kabila ng ilog. Kasunod nila ay nagkumpuni si Uziel na anak ni Harhayas na panday ginto. At kasunod nila ay nagkumpuni si Hananias na isa sa mga gumagawa ng pabango. At kanilang muling itinayo ang Jerusalem hanggang sa maluwag na pader. Kasunod nila ay nagkumpuni si Rephaias na anak ni Hur na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Kasunod nila ay nagkumpuni si Jedaias na anak ni Harumaph sa tapat ng kanyang bahay. At kasunod niya ay nagkumpuni si Hatus na anak ni Hashabneyas. Ang ibang bahagi at ang tore ng mga pugon ay kinukumpuni ni Malkiya na anak ni Harim at Hashub na anak ni Pahat Moab. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shalom na anak ni Halohes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, siya at ang kanyang mga anak na babae. Kinumpuni ni Hanun at ng mga mamamayan ng Zanoa ang pintuan ng libis. Muli nila itong itinayo at inilagay ang mga pinto, mga kandado at mga halang niyon at kinumpuni ang 1,000 siko ng pader hanggang sa pintuan ng dumi. Ang pintuan ng dumi ay kinumpuni ni Malkiya na anak ni Rekab na pinuno ng distrito ng Bet Hakerim. Muli niya itong itinayo at inilagay ang mga pinto, mga kandado at ang mga halang niyon. Ang pintuan ng bukal ay kinumpuni ni Shalom na anak ni Kolhoze na pinuno ng distrito ng Mispa. Muli niya itong itinayo at tinakpan. Inilagay ang mga pinto, kandado at ang mga halang niyon. Kanyang ginawa ang pader ng tipunan ng tubig ng Shela sa tabi ng halamanan ng hari hanggang sa mga baitang sa napaibaba mula sa lungsod ni David. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Nehemias na anak ni Azbuk na pinuno ng kalahating distrito ng Betzur.
hanggang sa dakong katapat ng mga libingan ni David, hanggang sa tipunan ng tubig na gawa ng tao, at hanggang sa bahay ng mga mandirigma. Kasunod niya ay nagkumpuni ang mga Libita, si Rehum na anak ni Bani. Kasunod niya si Hashabayas na pinuno ng kalahating distrito ng Keilah, ay nagkumpuni para sa kanyang distrito. Kasunod niya ay nagkumpuni ang kanilang mga kapatid, si Binuwi na anak ni Henadad na pinuno ng kalahating distrito ng Keilah. Kasunod niya ay nagkumpuni si Ezer na anak ni Jeshua na pinuno ng Mispa, ang ibang bahagi sa tapat ng gulod sa taguan ng mga sandata sa pagliko. Kasunod niya ay masikap na kinumpuni ni Baruch na anak ni Zabay, ang ibang bahagi mula sa may pagliko hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Merimoth na anak ni Orias na anak ni Hakos, ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Pagkatapos niya ay nagkumpuni ang mga pari, ang mga lalaki mula sa kapatagan. Pagkatapos nila ay nagkumpuni sina Benjamin, si Hashub, sa tapat ng kanilang bahay. Pagkatapos sila ay nagkumpuni si Azarias na anak ni Maasiyas, na anak ni Ananias sa tabi ng kanyang sariling bahay. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Binuwi na anak ni Henadad ang ibang bahagi mula sa bahay ni Azarias hanggang sa pagliko at hanggang sa sulok. Si Paal na anak ni Uzay ay nagkumpuni sa tapat ng pagliko at sa toring lumalabas mula sa mas mataas na bahay ng hari na nasa tabi ng bulwagan ng bantay. Pagkatapos niya, si Pedaya na anak ni Faros at ang mga lingkod sa templo na nakatira sa Ophel ay nagkumpuni hanggang sa dakong nasa tapat ng pintuan ng tubig, sa dakong silangan at sa toring nakalabas. Kasunod niya ay kinumpuni ng mga Tekowita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking tore na nakalabas hanggang sa pader ng Ophel. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni, bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Pagkatapos niya, ay nagkumpuni si Zadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod niya ay nagkumpuni si Shemaiah na anak ni Shekanayas na bantay sa silangang pintuan. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Shelemayas at ni Anun na ika-anim na anak ni Salaf, ang ibang bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Mesulam na anak ni Berekyas ang tapat ng kanyang silid. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkiya na isa sa mga panday ginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng pintuan ng Hamifkad at sa itaas na silid ng panulukan. At sa pagitan ng itaas na silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga panday ginto at ang mga mangangalakal ay nagkumpuni. Ito po ang salita ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy ay lumapit po muna tayo sa Diyos sa panalangin. O dakila naming Ama, sa langit kami po ay lumalapit muli sa inyong trono ng biyaya at ng awa. Kami ay humihingi ng tulong mula sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa inyong mga biyaya sa amin, simula pa kanina umaga, sa aming Sunday School, morning worship, at maging sa aming mga fellowship, Lord. Salamat po sa mga salita mo na aming napakinggan. Ngunit humingi pa kami ng biyaya mula sa inyo sa hapon na ito na nawa ang inyong mga salita na aming pag-aaralan at pagsasalusaluhan, Panginoon, ay makatulong sa aming mga espiritual na buhay upang sa aming pagharap sa mundong ito, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kaluwalhatian at kaluguran. Dalangin po namin na tulungan niyo po kami na huwag antukin. Bigyan niyo po kami ng linaw ng pag-iisip at handa na puso na tanggapin ang mga salita mo na may papahayag ngayong hapon. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo
Sa tayong pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Inom po muna ako. Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayon na in unity, God builds. At ang takeaway na gusto ko po nating makuha dito, God sovereignly accomplishes His works through unique, collective participation of His people. And the question is, am I building with God's people? Nakita natin sa mga nakarang pag-aaral natin na ang panalangin ni Nehemiah sa Diyos, matapos niyang malaman ang nakakaawa at nakakahiyang kalagayan ng Jerusalem, dahil na rin sa sira ang mga pader ito at lantad sa mga kaaway, nakita rin natin na kung paanong pinagplanuhan at pinaghandaan ni Nehemiah ang pagtatayo ng pader. At kung paano niya pinalakas ang loob at hinikayat ang kanyang mga kababayan upang muling itayo ito. Ito ay humantong sa kanilang positibong pagtugon sa kanyang panawagan. Sa atin pong binasa ngayon, dito natin makikita ang execution or ang manifestation ng lahat ng mga pagpaplano, paghahanda na ginawa ni Nehemiah. Sa nakaraang chapter kasi, hindi naman po ito nabanggit. Yung kanyang mga plano, ano ba yung detalye nito. Kumbaga sa ating panahon, hindi natin nakita yung blueprint, yung actual na pagtatayo at yung finished building project na yung ating nakita. At kung magiging totoo lang tayo, ang binasa natin ngayon ay talaga namang nakakatamad basahin. Puro mga pangalan, tapos paulit-ulit lang yung mga salita. Tingin ko ang karamihan sa atin pag tumapat ito sa ating Bible reading schedule, ay binabasa na lang natin ito ng mabilisan o pahapyaw lamang. At minsan pa nga, hindi na nga natin ito binabasa. Di ba po mga kapatid? Alam ko yan kasi guilty ako dyan. Kung dadaan ito sa aking Bible reading, isipin ko, isa lamang itong listahan ng mga taong nagtayo ng pader. Eh ano bang kinalaman nito sa aking buhay? Sa katunayan, hindi ko nga ito sinama sa aking devotion during prayer meeting natin. Pero sa aking pagbabasa at pag-aaral sa kabanatang ito, isinulat ang listahan na ito hindi lamang para parangalan ang mga nagtayo ng pader at hindi rin lamang para ipakita na legit itong project na ito, kundi para maging alaala sa post-exilic community or post-exilic Jewish community ng katapatan ng Diyos at ang kagandahan ng pagtutulungan. At para mahikayat din ang mga susunod na henerasyon na magpatuloy sa ganitong kaisipan. Ang listahang ito ay isinulat din para sa atin upang matutunan natin ang mga konsepto, pananaw, prinsipyo mula sa malalim na teolohiya ng paggawa, komunidad, at pagsamba. Tulad nga na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 6, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, pagsasanay sa katwiran. Kaya po sa bawat parte ng ating sermon, itanong natin ang sarili natin, ako ba ay kasama sa nagtatayo? Kasama ang mga tao ng Diyos? Am I building with God's people? Sa simula pa lang ng pagtatayo ng pader ng Jerusalem, kapansin-pansin agad ang kakaibang pangunguna ni Eliasib. Si Eliasib po ang pinakapunong pari at siya po ay apo ni Jeshua, isa sa mga nanguna din sa pagtatayo naman ng templo noong panahon ni Ezra. At ang kanyang mga kasamahang pari. Mababasa natin yan sa Nehemiah chapter 3, verses 1a.
Nang magkagayoy, si Eliasib na pinakapunong pari ay tumayong kasama ng kanyang mga kasamahang pari at kanilang itinayo ang pintuan ng mga tupa. Ito pong pangyayaring ito ay nakakamangha sapagkat ang mga pari ay karaniwang nakatutok sa paglilingkod sa templo. At doon sila tinawag ng Diyos. Ngunit sa panahong ito, may matinding pangangailangan. Kailangan ng pagkakaisa, ng pagtutulungan. Ipinakita nila ang isang pambihirang halimbawa ng pamumuno. Hindi nila ginamit ang kanilang matataas na posisyon bilang excuse para hindi magkaisa sa mabigat na trabaho. Sa halip kusang loob nilang binigay ang kanilang mga sarili ng may kagalakan para sa kaharian at kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanila pong pangunguna dito ay nagbibigay diin sa isang espiritual na kahalagahan ng proyektong ito. Sa kanila pong pagtatayo ng pintuan ng mga tupa or sheep gate, nagbigay sila ng magandang simula para sa buong gawain. Ang gate po kasi na ito, itong sheep gate or pintuan ng mga tupa, ito ay malapit sa templo. At dito dumadaan yung mga hayop na inaalay para sa sacrifice. Di ba? Sa madaling salita, ito ay sumisimbolo na dapat nilang unahin ng Diyos sa lahat ng kanilang mga ginagawa. This is their sacrifice. Makikita natin na hindi lamang sila nagsimulang magtayo, kundi itinalaga nila ang bahaging ito. O sa English ay, they consecrated it. Sa original language, ang Hebrew word na ginamit dito ay gadash or kadash, na nangangahulugang to set apart as holy, dedicated exclusively for God's use. Sa madaling salita, ang pagtatalaga nila sa sheep gate o sa pintuan ng mga tupa ay nagpapahiwatig na ang buong proyekto ay hindi lamang isang secular na tungkulin, kundi isang malalim na espiritual na gawain. Ito ay isang act of worship and dedication to God. Ito ay nagtuturo sa mga Hudyo na ang pisikal na pagtatrabaho, tulad ng pagtatayo ng pader, ay itinuturing na isang sagradong tungkulin. Ang lupain na kanilang tinatrabaho ay banal, at ang kanilang paggawa ay isang handog para sa Diyos. Kaya para sa mga pari, ang gawain ito ay hindi isang pabigat, kundi isang mahalagang pagkakataon na maglingkod sa Diyos ng buong puso. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila na ipakita sa publiko ang kanilang panibagong debosyon at ganap na pagsuko sa Diyos. At dahil sa kanilang mabubuting halimbawa, mababasa rin natin dyan ang iba pang mga opisyal, mga leader mula sa iba't ibang distrito ay nanguna din sa kanilang bahagi ng gawain. Tulad na lamang ni Rephaias, na anak ni Hur, at Shalom, na anak ni Halohes. Ang iba ay mababasa rin natin sa mga talata 14 hanggang 19. Para po sa ating application sa first part na ito, pinapakita nito sa atin na ang mga leader, lalo na ang mga lingkod ng Diyos, ay hindi dapat puro salita, kundi nangunguna sa bawat mabubuting gawa at paglilingkod. Saan man sila nilagay ng Diyos? Dapat itong ginagawa ng kusang loob at masaya. Sa madaling salita, kailangan makita sa kanyang pamumuhay kung totoo ba talaga ang sinasabi at pinapangaral niya. Hindi ko po pinaparinggan si Pastor George. So, nangunguna ka man bilang isang pastor, o kaya deacon, o kaya isa kang youth leader. Pero hindi lamang ito applicable sa iglesia. Maaaring isa ka ding leader sa inyong community, sa iyong trabaho, organization. Maaaring ikaw ay leader sa inyong eskwelahan o maging sa inyong tahanan.
we must be foremost in every good work. Gaya nga na sinabi sa Galatians chapter 6, verses 9 to 10, at isa rin to sa mga verses na binigay din po ni Brother Manny kanina po sa aming usapang lalaki. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have the opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are of the household of the faith. Pangalawa, ito ay nagtuturo din sa atin na ang lahat ng lehitimong trabaho ay maaaring maging sagrado. Itinatakwil nito ang maling katuruan ng paghihiwalay ng sagrado at sekular na gawain. Gaya ng paniniwala ng mga Gnostic na nagsasabing ang spiritual na bagay lamang ang mahalaga at ang mga physical ay walang kabuluhan. Ang kabanatang ito redeems work and manual labor. Binibigyan din ito na ang paglilingkod ay hindi isang pasanin o isang tungkulin na kailangang gawin kasi required lang. Sa halip pinapakita nito sa atin na ang anumang gawain kapag ginagawa natin ng may pusong naglilingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ikabubuti ng kanyang bayan, ito ay isang anyo ng ating pagsamba. Gaya nga po na sinasabi sa Colossians chapter 3, 23 to 24, whatever you do, do your work heartily as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Serve the Lord Christ. Kung ang ating paggawa pala ay dapat maging anyo ng pagsamba, at tayo ay tinatawag upang manguna sa mabubuting gawa, saan man tayo nilagay ng Diyos, masasabi ba natin na I am building with God's people? Punta po tayo sa point number 2. Bagamat ang mga pari ang unang nagsimula sa gawain, hindi naman nila kaya itong tapusin ng sila lamang. Gaya ni Nehemiah, kailangan niya ng tulong ng iba. Pinapakita lang nito sa atin ang kagandahan at lakas ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa katunayan, paulit-ulit nating mababasang mga salitang kasunod nila ay nagkumpunisi at pagkatapos nila ay nagkumpuni ang mga. Itong mga salitang ito ay nagpapakita kung paano sila magkakatabi in proximity with each other, nagtutulungan at sabay-sabay na nagtatrabaho. At kung papansinin natin ang listahan ng mga manggagawa, makikita natin ang malaking pagkakaiba-iba nila. Bukod sa mga pari at mga pinuno na nakita natin kanina, meron din mga platero or goldsmith. Mababasa natin sa verse 8, 31 and 32. Meron din mga gumagawa ng pabango sa verse 8. Itong mga profesyon na ito ay nangangailangan ng mga pino. Naghanap kasi ako ng Tagalog word for delicate. Sabi ay pino or mga masiselang mga kamay. Imagine niyo, gumagawa sila ng mga jewelry. Gumagawa sila ng pabango. And yet, nandito sila, nagtatayo ng mga pader. Meron din binanggit dito, mga babae, na dapat ay nasa mga bahay lamang. Pero kasama sila sa nagtatayo ng pader. Mababasa natin yan sa verse 12. Mga Levita at mga lingkod sa templo, sa verse 17 and 26. Gatekeepers, verse 29. Mga merchants, na sanay sa negosyo, verse 31 and 32. At marami pang iba na kung bibilangin daw natin ay aabot sa 40 magkakaibang grupo ang nagsama-sama upang itayo ang pader ng Jerusalem. So dito makikita natin na kinakatawan nito ang bawat antas ng lipunan ng Juda. Mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa may posisyon, mayaman man
o mahirap. Ang nakakamangha dito, lahat ng binanggit ay hindi naman bihasa sa pagtatayo ng pader. Wala po tayong mababasa dito na binanggit ng mga karpintero, mga mason, o kaya engineer. Pero ang nakakatuwa dito ay handa nilang isakripisyo ang kanilang propesyon at ibigay ang kanilang sarili para sa higit na mas mahalagang tungkulin, ang makibahagi sa gawain ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa kanilang bayan ang nagtulak sa kanila na gawin ang isang bagay na hindi nila nakasanayang gawin. Isa pa, ang marami sa mga nagpunta ay hindi naman nakatira sa Jerusalem. Nanggaling pa sila sa mga katabing bayan gaya ng Jericho, ng Gibeon, Zanoah, Beth Kerem, Beth Zur, at Keilah. Kung tutusin, pwede naman nilang ipagwalang bahala ito. Wala naman kasi silang direktang pakinabang sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Kaya ang kanilang pagdating ay nagpapakita ng kanilang malalim na pagkaunawa sa kanilang pagiging bahagi ng covenant community ng Diyos at gusto nilang ipakita ang kanilang suporta sa gawain ng Diyos. Isa pang pambihirang detalye ang makikita natin dito, ang pagsama ng mga anak na babae ni Shalom o Shalom. Hindi po ito yung Shalom na sinasabi po ni Brother Butch. Sa panahon nila, hindi karaniwan para sa mga babae ang gumawa ng pisikal na trabaho sa pagtatayo, lalo na sa isang proyekto na napakalaki at nangangailangan ng lakas. Alam niyo po kasi sa panahon natin ngayon, marami ng mga kababaihan ang gumagawa rin ng trabaho ng mga lalaki. Kaya ito ay talagang bagay na hindi natin maiintindihan. No? Meron pa nga sa atin mga kapatiran dito, hindi ko na po babanggitin mga pangalan nila, no? Gumagawa din ng mga trabaho ng panlalaki. Yung mga pangarap kong tools, ginagamit nila. Pero, ang kanilang partisipasyon ay malinaw na nagpapakita ng pagiging inclusive ng Diyos na nais niyang isama ang mas maraming tao hanggat maaari sa kanyang gawain. Ano man ang kanilang kalagayan sa lipunan, pisikal na kakayanan, katayuan, lalaki ka man o babae, bata o hindi gaanong bata, mayaman o mahirap, may posisyon man o wala. Isa pang bagay na kailangan nating mapansin dito, bagamat sabay-sabay silang nagtatayo, nakakamangha din na hindi binanggit ang anumang pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. Alam natin sa Bible na ito ay tapat at binubunyag nito, maging ang mga pagkakamali at mga kasalanan ng mga tao. Pero dito kahit isa, walang sinabi na pagtatalo. Sigurado akong iba-iba sila ng personalidad. Iba-iba rin sila ng ugali o ng mga preferences. Maaaring merong tahimik, merong maingay. Di ba merong ganun, mga maingay magtrabaho? Merong mabilis kumilos, merong maingat, meron namang mabagal. At kadalasan nga po, ang pagkakaiba-iba ng tao ay kadalasang hamon sa pagtutulungan. Lalo na po sa isang matinding proyekto katulad ng pagtatayo ng pader. Ngunit sila ay nagkaisa para sa layunin ng Diyos. At dito makikita natin na isinintabi nila ang mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Pagdating naman po sa pagkakahati-hati ng trabaho, hindi rin ito pantay-pantay. Merong nagtayo na isang bahagi lang ng pader, meron naman itinayo ang isang pintuan or gate, meron din naman nagtayo lang ng tapat sa bahay niya. Marami po tayong mababasa example niyan dito. Hindi ko na po babalikan. At meron din naman nagtayo ng dalawang bahagi ng pader.
Ang ibig sabihin lang nito, sa gawain ng Diyos, walang maliit o malaking ambag. Bawat isa ay mahalaga. Bagamat hindi lahat ay pantay-pantay ng dami ng mga ginawa, pero bawat bahagi ay kinakailangan para sa kabuuan. Ibigay ko na lang po ang halimbawa ni Malkia, na anak ni Rekab, sa verse 14. Basahin ko po. Sabi dito, ang pintuan ng dumi ay kinumpuni ni Malkia, na anak ni Rekab, na pinuno ng distrito ng Beth Hakerim. Bakit ko po binigyan ng din ito? Kasi po yung tinayo niya ay pintuan ng dumi. Kung tutusin, pwede namang pumaati si Malkia. Bakit ba yung pintuan ng dumi napunta sa akin? Bakit hindi na lang pintuan ng mga tupa kung saan dumadaan ng mga sakripisyo para sa Diyos? Itong pintuan ng dumi, habang buhay nang maaalala ng mga Israelita na ako nagtayo niyan. Di ba? Kung hindi nag-participate si Malkia, hindi matatapos ang pader ng Jerusalem. May butas na pwedeng maging sanhi ng kahinaan nito. So in application for this point, ang listahang ito ng mga nagtayo ng pader ay nagtuturo sa atin na ang Christian ministry is every member ministry. Kung saan ang bawat isa ay may bahagi sa pagtatayo ng katawan ni Kristo, ayon na rin sa Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Totoo, hindi tayo nilikha ng Diyos na magkakatulad. Magkakaiba tayo ng pinagmulan, magkakaiba tayo ng kinalakihan, ng personality, ng kaloob, at maging ng pananaw. At ang mga pagkakaibang ito ay maaaring maging hamon or challenge sa atin. Tulad na lang ng pagkakaiba sa pananaw sa politika o sa isyu ng lipunan na minsan nagiging sanhi ng pag-aaway at tampuhan. Ngunit tandaan natin mga kapatid, ang ating pagkakaiba-iba ay hindi dapat maging dahilan ng ating pagkawatak-watak, kundi maging dahilan para tayo ay magtulungan at magkaisa. Kailangan natin ang kontribusyon ng bawat isa, gaano man ito kaliit o kalaki. Dahil ang bawat natatanging kaloob ay mahalaga sa pagtatayo ng iglesia. Hindi inaasahan ng Diyos na magkaroon tayo ng pare-parehong tungkulin sa lahat ng bagay, kundi ang kanyang mga prioridad ang higit na mahalaga. Ano ba ang mga prioridad ng Diyos? Ito yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. Halimbawa, pagkakaisa, pagmamahalan, paglilingkod sa Kanya at sa kapwa, at ang pagpapalaganap ng Kanyang salita at kaharian. Ang mga ginagawa ba natin ay nakaayon sa layunin at kalooban ng Diyos? Katulad ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12, kung saan ang bawat bahagi ng katawan ay may iba't ibang function, ngunit mahalaga para sa kabuuan. Hindi mo kailangan maging mata kung ikaw ay paa. Basta ang iyong pagiging paa ay nagagamit sa pagtupad ng layunin ng katawan. Lahat tayo ay may kaloob at tayo ay tinawag na makibahagi sa gawain para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya po ang passage na ito ay direktang lumalaban sa pagiging individualistic at consumer-oriented ng modernong simbahan ngayon. Hindi tayo dapat maging tagapanood lang o tagapuna. Sa halip, dapat tayong aktibong tumutulong at nakikibahagi. Hindi dapat maging dahilan ng, hindi naman ako gifted dyan. O kaya, busy ako para hindi maglingkod. Tulad po ng mga platero o yung goldsmith na binanggit ko kanina, handa rin dapat tayong lumabas sa ating comfort zone para sa kanyang gawain. Ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang personal na relasyon sa Diyos. Ito rin ay isang aktibong pagtatayo ng kanyang kaharian kasama ang kanyang bayan. At muli ko pong ipapaalala ang ating bottom line. God sovereignly accomplishes His works
through the unique collective participation of His people. Am I building with God's people? Are you building with God's people? Sa kabila ng matinding pagkakaisa, meron pa rin mga tao na hindi gustong sumama sa gawain ng Diyos. Ito po ang mga maharlika ng Tekoa. Sabi sa verse 5b, kasunod nila, basahin ko na lang po yung buong verse. Kasunod nila ay nagkumpuni ang mga Tekowita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga maharlika ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang mga Panginoon. Ang mga salitang ginamit dito ng kanilang pagtanggi ay parang larawan ng isang kalabaw o isang baka na ayaw magpalagay ng pamatok sa leeg upang magamit sa pag-aararo. Sa madaling salita, ayaw nilang yumukod upang maglingkod. Ayaw nilang magpagamit sa gawain. Ito ay kabaliktaran sa ibang mga pinuno at opisyal na nakita natin kanina na buong pusong sumama sa pagtatrabaho. Ang tanong ay, bakit ayaw nilang sumama sa pagtatayo ng pader? Hindi po sinabi sa talata kung bakit. Maraming mga posibleng dahilan. Siguro, takot sila na baka balikan sila ng mga kaaway ni Nehemiah. Ang bayan po kasi ng Tekoa ay nasasakupan ni Geshem. Isa po sa mga nabanggit last time po sa ating preaching, na nagalit at tumututol sa proyektong ito. Pwede rin ayaw nila kay Nehemiah. O kaya naman iniisip nila na baka mapatigil na naman ang pagtatayo katulad dati. Pero tingin ko po na mas malapit na dahilan ay pagmamataas o kayabangan. Hindi lamang ito simpleng pagtanggi, kundi tahasang pagtanggi. Bilang mga maharlika, siguro, tingin nila, masyadong mababang uri ang pagtatayo ng pader. At makasama ang mga mas mabababa ang antas sa lipunan. Ano man ang eksaktong dahilan, gaano man subukan ni Nehemiah na pakilusin ang mga tao ng Diyos, may mga ilan talagang ayaw sumama. Ipinapakita lang nito sa atin na kahit sa loob ng bayan ng Diyos, hindi lahat ay nakikiisa. At ang pagtatayo ng pader ay talagang para lamang sa mga taong handang tumulong. Pero ang maganda dito, kahit na hindi sumama ang mga maharlika ng Tekoa, ang mga Tekowita ang bumawi sa kakulangan ng kanilang mga pinuno. Hindi lang sila tumulong sa isang bahagi ng pader, kundi dalawang bahagi pa ng pader ang inayos nila. Mababasa natin yun sa verse 5 and verse 27. So in application po dito sa point na ito, ang pagmamataas ay isang mapanganib na kalaban. Dahil pinapalaki nito ang tingin natin sa ating sarili at nagiging imposible para sa atin na maging tunay na banal. Dahil dito, tinitingnan natin ang pagpapakumbaba bilang kahinaan imbes na isang magandang katangian. Ilalayo tayo nito sa pagsunod kay Kristo na siyang pinakadakilang halimbawa ng paglilingkod. Tulad ng mga maharlika ng Tekoa sa Lumang Tipan na ayaw makisama sa pagtatayo ng pader dahil sa tingin nila ay mababa ang trabaho iyon para sa kanila, minsan, ang pagmamataas natin ang hadlang para makibahagi tayo sa gawain ng Diyos. Nakakalungkot lang po dahil na kahit sa loob ng mga iglesia, may mga Kristiyano pa ring ayaw tumulong o kaya ay puro reklamo lamang. Gayunpaman, ang gawain ng Diyos ay hindi kailanman mapipigilan ng iilan na ayaw makisama. Kahit na may mga hindi nakikipagtulungan, matutuloy pa rin ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong handang kumilos. Dapat din natin tandaan ang halimbawa ni Jesus. Si Jesus ang naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Nagpakita siya ng dakilang pagpapakumbaba at nagsabi, binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat ninyong gawin ang gaya ng ginawa ko
para sa inyo. Bagamat nananalangin si Jesus na magkaisa ang kanyang mga tagasunod, madalas ay merong hindi pagkakasundo sa loob ng simbahan. Ngunit patuloy na wait lang. Bila sumakit. Ngunit patuloy pa rin niyang tinutupad ang kanyang layunin sa pamamagitan ng mga pusong handang magpakumbaba at maglingkod. Bilang Diyos na naging tao, siya yumukod hindi lamang para maghugas ng paa ng kanyang mga alagad, kundi para ibigay ang kanyang buhay bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Sa krus, kanyang itinayo ang nasirang tulay sa pagitan ng Diyos at tao. Dahil sa kanyang gawa, ang ating kahihiyan ay inalis at binigyan tayo ng pagkakataong magkaroon ng bagong buhay. Kaya nga kung ikaw ay wala pang tunay na relasyon kay Jesus, tinatawagan ka ngayon na magsisi sa iyong mga kasalanan. Maniwala ka kay Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon at mapapasama ka sa kanyang bayan sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Pero, hindi na ng mga pisikal na pader na gawa ng mga kamay, kundi isang espiritual na templo kung saan siya nananahan. Sa huli mga kapatid, anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Ang pagtatayo ng pader ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Ito ay isang espiritual na gawain na nagpapakita ng kanilang malalim na pagkaunawa sa tawag ng Diyos at pagiging bahagi ng kanyang pamilya. Tulad ni Nehemiah na nagbigay ng papuri sa Diyos sa pagsasabing, ang gawain ito ay nagawa sa tulong ng ating Diyos. Tayo rin ay tinatawagan na magbigay kaluwalhatian sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa. Hindi ito tungkol sa ating sariling pangalan, kundi sa Kanya na nagbigay sa atin ng kakayahan at inspirasyon. Ang bawat sakripisyo, pagtulong at gawa na nagmumula sa isang pusong handang maglingkod ng walang pagmamataas ay nagpapatuloy sa pagtupad ng kanyang plano sa kasaysayan. Ang pagtatayo ng kanyang iglesia na siyang mismo ang nagdisenyo at nagtatag. Ito isang komunidad na hindi lang sa lupa makikita, kundi meron ding bahagi sa bagong Jerusalem na pinaghahandaan niya. Ang pinakadakilang gantimpala natin ay ang makita ang kanyang katapatan at patuloy na paggawa sa pamamagitan ng kanyang bayan. Kaya magpatuloy tayo sa pagtatayo kasama ng kanyang bayan nang may pagpapakumbaba, pagmamahal, sapagkat ang ating paggawa ay hindi mawawalan ng saysay sa paningin ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita na aming napakinggan sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ang mga salita mong ito ay magamit namin, gaano man ito kasimple, upang kami ay makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo, sa tayong pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen.